Hype Network presents. Hi everyone, I'm Jimpy and you are listening to Rewind, a throwback podcast. Hello again everyone and welcome dito sa Rewind, a throwback podcast where we rewind to our favorite memories with a sip of wine. And we are on season 3 and because we have to make every season special ay in-invite natin ulit ang guest natin last week. So magtutuloy kami ngayon. Ang sinabi namin na mabibitin sa inyo, syempre ang writer, napakahusay na writer ng mga shows na kinalakihan natin talaga at minahal from then and now. Na mga mula sa puso, saan ka man naroon, and all the other shows. We have Miss Keiko Aquino. Hello again, Miss Keiko. Welcome again to Rewind. Yes, good evening. Diba, ang saya-saya natin last time. So, kailangan ituloy. Correct, ituloy ang ano. Pero sa totoo po naming recording nito, dire-diretso ito, kaya grabe na rin ang energy namin. Lalo ka na, Miss Kicks. Punong-puno ang araw mo, tapos parang after nito, mag-stream ka pa, di ba? Oo, tapos mag-masterclass pa. Magpa-masterclass ulit. So, grabe ang ano. Pero, sige, idire-diretso na natin. Last week, we were talking about gimmick and all the other drama anthologies that you did. But of course, right after those episodic or weekly shows, talaga namang ang Pilipinas din naman ay nabuhay na sa panonood ng arawang teleserye or soap opera, di ba? And you were one of the first talaga to do one. And that is Mula sa Puso. So, nagkaroon naman na tayo ng preview kanina no, na si Sir Rondel pala, ang isa sa mga creative head sa Dreamscape, ang nag-request sa inyo for Mula sa Puso. So, nung pumasok kayo, nasa ang punto na ang MSP? Pilot. Pilot pa lang. Ginagawa pa lang ang pilot. Ginagawa pilot. Hindi nila, you know what? It was a tall order to come up with a pilot episode, pilot week, in 2 weeks. Ay, uso na rin yun noon. Oo, 2 weeks. Eh, syempre, di ba, bagong format yun. Nag-experiment, di ba? Nag-aaral kung paano gagawin. Kaya sabi ko sa'yo, walang tulog si Rondel noon. Araw-araw, nandun siya. Buti na lang, hindi ko na naabutan yung part na yan. Week 2 na ako, week 2 na ako nag-start magsulat. And meron na, kumaga nakaporma na siya. So, hindi ako kasama sa formulation ng kwento. Meron na. Mm-hmm. Meron na. So, eredera na si Via at meron silang conflict ni Gabriel na mahirap si Gabriel. Yes. At si Magda. Correct. Si Magda at si Lina, syempre, di ba? Si Iko nung time na yon, syempre bago kasi yung genre sa inyo. So, what were your expectations? We did not expect it to be number 1 agad-agad. Parang akala namin slow burn, slow climb, diba? But it just went up very quickly. Walang struggle. Nagulat kami talaga sa outcome ng mga, the response of the people to Mula sa Puso, that it became a household name, MSP. MSP na. Tapos, effective pa kasi, kinuha nila yung composition ni Benny Saturno to be the theme song at napaka-powerful ng rendition ni Jude Michael. Correct. Tumatak. Basta narinig mo na yung theme song, umpisa pa lang yun. Dun, 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 dun. Alam mo na, MSP na, di ba? So everything just, fell into place. Ganun pala yun. Kasi ang akala ko naman na kwento ni Direk Gwen, parang nagkaroon din ng time na medyo may lag, parang ganun. Kasi nga Esperanza was already number 1. Di ba ang time na yun, ang kalaban nyo, yung kasama nyo. Pero sa time slot yata, mas una kayo. Yes. Sila ang prime time, kami ang pre. Ganun pa yun dati. Oo. Mm-hmm. Because nga ABS was number 1 at that time, malayo ang GMA, ang kalaban talaga namin isa't isa. Diba? Nandun ang competition. Mm-hmm. Pagkakaalam ko, hindi kami nahirapan eh. Andun na agad. Mm-hmm. Ang bongga, at least naman, Pero ang ganda din kasi ng casting talaga ng Mula sa Puso. And syempre, ang isa sa mga tumatak na characters, or maybe siya ang pinakatumatak sa Mula sa Puso, si Lina Matias, Princess Punzalan, di ba? Yes. Were you expecting na magiging ganon ang character niya? Because akalain mo, of course, we love Via, we love Gabriel. Pero ito, kontrabida yung parang hindi mo mabitawan. Gano'n naman ang kontrabida, di ba? Kasi sila yung flawed, sila yung layered. Mas
relatable to the people, di ba? Lalo na kung Mhm. pinaintindi mo bakit sila naging bad, di ba? Correct. You know, meron siyang asawang parang asong susunod-sunod, si Ismael, di ba? Oo. Pero meron siyang anak na si, ano pangalan niya? Nicole. Nicole. Meron siyang anak na Nicole na yun ang bubog niya. Yun ang ano niya, Achilles heel niya, di ba? So, Mm-mm. she's a mother. And mothers will relate to that. Pero, I think ang success namin lagi ni Direk Wen nasa kontrabida more than the bida. Aha! No na yan ngayon. Nowadays, hindi pa pwede sasabihin ng ABS. You have to define. You have to define. Sino ang bida mo? Sinong kontrabida mo? Hindi pa pwedeng pantay or hindi pa pwedeng mas angat yung kontrabida. Mhm. Yun, but laging ano yun, struggle. Pero that time, pwede. Kaya grabe, mas household name si Selena. People just hated her that they loved it. Oo, correct. Ang ganda ng quote na yan, yes. Just hated her na Oo. minahal na lang siya talaga. Oo. Pero, kasi grabe yung mga ano niya, no? Grabe ang isip ni Selena eh. I mean, syempre sa inyo nang galing yun. Pero grabe kasi like, kunyari, yung mga pinasabog niya si Abdon na tinaguan ng pera ang attaché, biglang sa ilalim nun, may bomba. Bakit ganon ang mga naiisip nyong paandar? Gusto mo bang malaman ang proseso namin sa mga... Yes! Oo, kasi grabe, alam nyo, before the bus scene, di ba, nauna yung attaché na may lamang bomba. Okay. Ang proseso namin ganito, once a week, magmi-meeting kami sa bahay ni Sir Deo. Sa condo niya pa nun sa Green Hills. Tapos, pag naglabas na si Direk Wen ng yellow pad at saka red pentel pen, yung fine point na pentel pen, game na kami. So, habang lahat kami nagda-notes, dikta lang siya ng dikta. Pag halimbawa, hindi kami mag-agree with what he says, ganun, sasabihin lang namin, direct pa, paano ganito, may loophole, ganun. Pag ma-realize na loophole, oo nga, sige, ganun. Direct pa, paano ba? Pwede bang ganito, ganun. Sige, okay. So, diretso. So, lahat yun sa kanya galing. Ako, kaya kami magkasundo ni Direk Wen, one line lang ni Direk Wen, naiintindihan ko kung anong gusto niyang sabihin. Mm-hmm. As in cryptic phrases talaga. Nung panahon na yon, 60 sequences a week lang kami. Maniwala ka. 60 sequences a week. Ngayon, minsan maabot ng 50 sequences a day. Correct. No, dati, a week yon. So, kayang-kaya talaga naming mag-brainstorm ng isang episode talaga. Ng talagang sa kanya lang lahat ng galing. Tapos, halimbawa, nasa stock siya, nauuntog siya. Imbis na suggest at nagugulo yung kanyang thought process. Sasabihin niya, kumain muna kayo, magtsikahan muna kayo, ako bahala dito. Troubleshoot niya, susulat niya. Tapos sabihin niya, okay, game. So lahat kami, game na ulit. Okay. Eto, sunod. Ayun, ganun kami. Mm-hmm. Grabe. Ang bilis din ng turnover dati, no? So, yes. Tapos may time naman before pag, halimbawa, yung grind na day, nagsushoot, kaya hindi siya pwede umupo with us. Si Sir Deo, ako, tsaka si Rondel, mag-iikot kami, magsisimula kami ng dinner, 7 p.m. Nandito kami sa restaurant na ito. Brainstorm. Tapos hanggang sa, naubos na namin lahat ng mga pagkain na gusto namin kainin sa restaurant na yun. Lipat tayo sa DTE. Lipat kami ng restaurant. Yan. Ikot kami. Fridays, Chili's, mga sikat ng 90s, Virgin Cafe, mga Circulo. Basta ikotin namin kasi kami dadalhin sa Ideo. Oo, yung Takayama, Sugi, kung ano. Basta kung saan niya kami dalhin. Go. So, brainstorm. Minsan natatapos yung buong gabi. Bundat na bundat ka na. Lasing na kami ni Rondel. Wala kami natatapos. Mas marami yung chikahan. Ganon. Yan. Tapos, pag talagang wala, pupunta na kami sa set kay Direk. Direk, di namin mabuo. Okay, sige na, Direk. Isa-isahin niya, gano'n. Natapos niya. Mm-hmm. So, ibig sabihin, idea ni Direk Wen, yung mga maglagay ng mga sabog-sabog. Yes. Mm-hmm. Pero did you expect that it will work out? Because, well, to be fair, meron din namang sabog sa Esperanza. Meron din namang sabog, I think, sa Manok Clara. No? Pero parang mula sa puso yata yung kada kibot ay may sumasabog. Oo. At iconic siya. Hindi lang yung basta may sumabog. Alam mo ba, yung that day na nagpasabog ng bus, ang ratings namin 75%. Kaya nga daw. Grabe. 75%. Nasaan ako noon? Nasa Hawaii.
Nasa Hawaii ako nung time na yon. Nagbabakasyon ako. Nag-leave ako, so si Rondel ang taong bahay. So dahil nga si Direk Juan naman ang gumagawa ng kwento, hindi ko alam kung ano nangyayari. Basta't kami ni Marcia, nagbakasyon kami, punta kami Amerika. Tapos, hindi kami magkasama the whole trip. She was with her family, I was with my family. Tapos nagkita na lang kami sa airport going to Hawaii. Pagdating namin sa Hawaii, mayroon kaming friends na sumalubong sa amin doon who hosted us. No? Tapos, pagdating namin doon sa bahay ng friend namin, may party. Filipino community. As in, talagang puro mga Ilocano, di ba? Kasi di ba sa plantation, sa Maynila plantation, puro ang workers, puro mga Ilocano. Ay, grabe talaga nag-ano sila. Bakit ninyo pinasabog? Patay ba si Lia o buhay? Ako talaga, ha? Ano nangyari? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ginawa ko, tumawag ako, nagkumuli akong call card, tumawag ko kay Rondel. Del, sabi ko, ano mo pinagsasabi ng mga tao dito pinasabog? Sabi niya, si Direk Juan nag-trip, pinasabog yung bus na nandun si Via. Sabi ko, sabi ko, ano sasagot ko? Buhay o patay? So, huwag mo sasagutin. Sabi niya sa akin, sila mag-isip. Alam mo yun? Tapos nagtirik ng kandila yung tao from all over the Philippines. Para kay Via. Nagtirik sila ng kandila. Nakakatawa talaga. Yung atas talagang sobrang, lahat sila, talagang, bakit yun ang ginawa ninyo? Sabi ko, wala po akong alam. Sabi ko, nagbabakasyon ako. Ayun. Grabe. Diyos ko, matindi. Pero ang dami nga rin pangyayari sa buhay ni Selena na from that and then 'di ba nagka-leukemia siya, namatay si Nicole. Ang ganda din na at least binibigyan niya siya ng ganun na mga kahinaan. Humanity. Oo, humanity, correct. Mm-mm. Napakaganda ng ginawa niyo kay Selena. What can you recall, Miss Keiko, na unforgettable mong sinulat for her? For Selena? Yeah, for Selena. Sobrang way back na. I don't know if I can recall, but I think it was baka yun nga yung death, I think, ni Nicole. Kasi tao siya. Hindi naaalala ko yung palahaw niya ng iyak. Yung pain, talagang yung pain niya as a mother. Yun talaga. Tapos yung kay Magda, nung nalaman ni Via na si Magda ang nanay niya. I think I remember that. Tapos was it mula sa puso na nandun si Tita Nida or sa dulo? Yes. Mula, no? She was also there. Sila ang kumupkup ba kay Via nung nung diba? after the sabog, diba? Yes. Yes. Yun. Daming memorable. Tita Charito? Correct. Yun ang mga pinapalabas ngayon sa Jeepney TV, the episodes of Miss Charita Solis. Yun, Tita Charito. Tita Nita. Si Kim, di Pangilinan, nakakatawa. Correct. Oo. Relief. Pero kayo mismo, you fell in love with the love story of Via and Gabriel? Not so. Honest answer. Okay. Not so much. I felt like, because it was, hindi siya yung, for me, hindi siya yung center yung story. It was really the mother-daughter relationship yun ang kwento for me nang mula sa puso. Of Magda and Via. Yes, of Magda and Via. Mas gusto ko ang love story ni Rosenda at ni Bart. Yes. Ayan. Dahil natawid yun na ang saan ka man. Ay, wait lang. Bago natin pala tawidin ang saan ka man naroroon, the last, gusto kong itanong, paano nyo inisip, brainstorm at in-execute yung mga last moments si Selena from that car na sumabog until nagharap sila ni Via? Kasi grabe yun. Grabe yung pagharap nila. Di ba na 10 minutes long na nag-aaway lang sila sa basement at kung ano-ano ang nangyari. Direct Juan yun eh. That's all Direct Juan. Kami sumusunod lang. Kagawin lang natin. Parang ganun. Yun. That was, but, kaya ako sobrang nung namatay si Direct Juan, parang akong headless chicken. Ganun. Hindi ko alam saan ako, paano magkwento, hindi ko alam. Kaya nga sinasabi ng mga tao, wala naman si Keiko kung wala si Direct Juan. Alam mo, parang dumarating ko sa point na, baka nga. Sobra ako naging dependent sa kanya. I just trusted everything he said.
intindihan. Kasi ang tagal nyo rin naman na Oo, magkasama. oo. Pero Mhm. hindi nila kayang gawin yung kaya kong gawin for Direct Wen. Kasi kami dalawa lang talaga nagkakaintindihan. Tatry na ni, halimbawa, may ibang writer na magaling din man pagsusulat for Direct Wen. Ang sasabihin din, ito, halimbawa, i-outline na niya, gano'n. Pag binasa ng writer, Direct, hindi po ako si Keiko. Hindi ko po naiintindihan ang gusto ninyong mangyari. Ganon. Mhm. O, naitawid nyo na sa saan ka man naroroon. Pero bago natin talagang puntahan yan, syempre, bibitinin namin muna ulit kayo kasi magkakaroon tayo ng very quick commercial break. So sa pagbabalik natin, ipagpapatuloy natin ang kwentuhan with Miss Keiko Aquino. So stay tuned dito sa Rewind a Throwback Podcast. Catch the Pizarro Tales weekly as we tackle issues about education and share experiences about teaching. Hosted by Jay Australia, available on your favorite podcast platforms. And we are back here with Miss Keiko sa Rewind a Throwback Podcast at ang naiwan nating kwentuhan ay tungkol naman sa sumunod na project after Mula sa Puso. So after the success of that show, ibinigay nyo na kay Claudine lahat-lahat dito sa saan ka man naroroon, saan man siya naroroon, di ba? Dahil iba-ibang characters. Paano naman to? Anong klaseng to? Monster, charot. Kasi ang hirap niyang gawin. Seeing the visuals pa lang. Alam mo ba, may trivia ako about that. Up to this, hanggang bago namatay si Direk Wen, tawa kami ng tawa. Alam mo kung saan nagsimula ang concept? With a visual of Ma'am Charo na merong sign, bagyo, tapos merong signboard na parang the doctor's in, parang gano'n. Na nasa gate, 'di ba sa probinsya gano'n naman, ang nasa labas no, parang may sign na gumaganyan. Yun lang ang visual. Madilim, bumabagyo, malakas ang ulan, may signboard na gumagano. At may nanganganak. Kaya yun ang pilot. Yes! And the rest is history. Okay. Tatlo, 3 sisters, twins, triplets na nagkahiwa-hiwalay ng landas, nagkaroon ng kanya-kanyang buhay, magkakaibang estado sa buhay, at kung paano sila nagsama-sama na nagsimula sa ganyang sign. Alam na nila yun, pag pinag-usapan na namin ni Rondel yung sign na gumaganyan, tsaka ni DTE, tawanan na kami. Oh my gosh. So, galing. Alam mo, actually, ako, Miss Keiko, to be honest, among all your works ni Direk Gwen and Claudine, saan ka man naroroon is my favorite. Talaga. Hindi ko din alam bakit. Maybe because mas may utak na ako nito, kaya mas nasubaybayan ko na. Pero for some reason, ito talaga ang mas gusto ko kasi ang ganda-ganda nung nabuo yung mga personalidad kay Rosenda, Rosario at Rosemary. Was it hard doing that? You know, you're building 3 personalities in one show. It's just like doing 3 people, different people. Magkakaiba naman ang characters nila. Magkakaiba ang pagkatao nila. Kasi nga, magkakaiba sila ng pinanggalingan at kinalakihan. Yeah. Diba? So, we treated it as like writing 3 different characters. Ang naging, I think, ang naging downside lang ng, no, not downside for me, which I felt was a good thing because the story was able to focus. Maybe that's why people like Saan Ka Man Naroroon kasi mas lumutang si Claudine more than the kontrabida. Yeah. Okay? Jackie Lu Blanco, in as much as napakahusay ni Jackie Lu na kontrabida, she was, na artista, hindi siya effective kontrabida as Violeta. Uy, pwede ba to, Miss Keiko? Charot. Oo naman. Oo, pwede naman. Well, actually, afraid ako sa kanya, in all fairness. Pero kasi, afraid naman ako kay Violeta. Pero kasi, if you will compare din si Violeta kay Selena, medyo malayo naman talaga. Like, kasi si Violeta, even her intentions din naman were weak. Diba? Ang gusto lang naman niya mag-mentor kay Rosenda. Kaya nga perfect din na siguro actually yun yung parang looking back na isip ko, hindi ko kayo alam kung bago tayo mag-interview na baka sinadya nyo ba na si Claudine na rin mismo yung kontrabida para at least nandun na sa kanya lahat, diba? And then there is Violeta and Gladys Reyes na parang yun yung mga kapag kabati-bati na sila, ito na ang mga kalaban nila. No, I think ang mindset namin noon was to challenge Claudine to do to push herself more. And not Claudine, no, but to ano ba ang pwedeng to up the ante
No? Kasi Yeah, sobrang hit na ng Mula sa Puso eh. Ano bang pwede? Gawin nating tatlo si Claudine. Ayun. correct. Tapos, pero nga ako, pinakakinapitan ko si Rosenda talaga. Pinaka hindi ko kinapitan si Rosario. Alam mo, same, Miss Keiko. Ah, Pero alam ko from then, watching it, from there, alam ko na si Rosario supposedly ang mas bida because she's the kind one, yes. na siya yung kakaawaan mo, di ba? Pero kasi si Rosenda, very strong ng personality. Like parang, ito yung tao na hindi mo mapapanood sa teleserye na usual nung time na yun eh, di ba? Na Yes. bida mo pero may pagka-kontra bida. Actually, siya nauna sa mga ganyan, si Rosenda, di ba? Mm-mm. At saka, iintindihan mo siya eh. Siya nga actually ang, kahit bad siya, she was actually pinakakawawa. Yeah. Kasi Diba? siya yung Una, nandun pero siya yung hindi pinahahalagahan. yes, unang-una ang mentor niya, hindi mabuting halimbawa, di ba? Which is Muleta, di ba? Si Rosemary grew up in a privileged family, di ba? Rosario, kahit mahirap, busog sa pagmamahal kay Clotilde at saka kay ano pangalan ng tatay, nakalimutan. Nakalimutan ko na din. Oo, di ba? So, to me, pinaka-boring yung character ni Rosario, di ba? Kasi, lagi pang may sakit. correct. Tapos, hindi ko rin makapitan si Pai kasi si Pai, ano ba, hindi ka makamove on. Siyempre, di ba, may kutob, mother's instinct na buhay ang tatlong anak ko, buhay. Pero paulit-ulit na, di ba? Parang, to the point na, inano mo na, kinalimutan mo na yung anak mo, parang gano'n, di ba? Yes, yeah. So, ayun, kaya victim din si Rosenda. Kaya to me, Rosenda is the more buo ang character. Tsaka, ang ganda din naman nung ginawa niyong spin sa dulo. With her character. Ang ganda ng redeeming factor. Actually, it was one of my favorite scenes. Hinahanap ko nga yun eh. Yung siya ang naghulog kay hindi naman niya hinulog, pero mas pinili niyang iligtas si Rosario dun sa bangin. Ang inspiration naman niya was Sophie's Choice. Oh! Okay, para po sa mga hindi nakakaalam, katulad ko, narinig ko lang yung Sophie's Choice. Pero, parang paano? Okay, And then? it's a movie of Meryl Streep, kaya Sophie's Choice kasi during the time of the Nazis, she had a chance to escape with her 2 children. But to save the other, she needed to let go of one. Kaya dalawa silang mamatay. So, it was a choice from if I'm not mistaken, it was from a train na isa na lang ang pwedeng i-accommodate. Kailangan mo mamili sino sa mga anak mo ang i-let go mo. So from the pilot and from that scene na nag-full circle, yun yung inspiration. Yes. So, kaya memorable to the people din yun. You know what's my fun memory, Miss Keiko? As a viewer lang para malaman mo talagang nanood ako. Yang eksena na yan sa bangin, ginagaya ko yan sa Barbie. Tapos, ang bangin ko ay kama. Yung kama namin, dalawa yung kama doon sa kwarto na yon. Meron na isa na mas sayad yung edge. Meron naman isa na mas mataas. Yung kumbaga mas maliit lang. Talaga, so alam mo na walang kakapitan kunyari. So doon ko ginagawa yung bangin na eksena. Ilang taong ka nun? Siguro mga 4-5. Weh. Oo. Sorry. Anak ko nun. Dalawa na ang anak ko nun. Yeah, pero ganun. Kasi nga, laking teleserye din naman ako. I mean, kaya ang dami nagtataka, ang dami kong alam na memories despite my young age. Kasi, alam mo pa kaysa sa akin. Well, yung iba dyan, syempre, na-research ko na lang nung kailan nung talaga naging very interested ako. No? But, especially with Mula sa Puso and Saan Ka Man Naroroon, yan, ang naaalala ko dyan, galing talaga sa pagkabata and from the first time I've watched it. Actually, nung nire-rerun yung Saan Ka Man Naroroon, merong fan ni Rico yan na nag-upload yan on YouTube. Pag naalala ko yung musical scoring, yeah, I remember this from way back. Ganong level. Ang lakas ng flashback. Pero, so ibig sabihin, Miss Cakes, with the 3 sisters, si Rosenda din ang favorite mo. Si Rosenda talaga. Mas magaling ako gumawa. Kasi maldita ako. Kaya mas madali para sa kontrabida. Pero yun nga, nabigyan nyo kasi ng puso naman talaga si Rosenda, di ba? So, kasi iba din naman is born bad.
People Correct. become bad because of bad circumstances or maybe bad Mhm. experiences. At yon ang nangyari sa kanya. Mm. 'Di ba? Okay, na-mention nyo na si Rosenda at si Bart ang favorite love story because Bart is Dieter Ocampo. Yes, because it was unrequited, 'di ba? It was such a pure love on the end of Rosenda na titiisin na lang niya na ang mahal mo yung kapatid ko kasi inagaw kita. Pero I'm hoping one day matututunan mo akong mahalin, 'di ba? Ano bang what greater love is there, 'di ba? Than unrequited love. Mhm. Kaya pala, merong eksena na kasal sila, di ba? Tapos si Bart ayaw niya. Ayaw niya, hindi niya ginagalaw si Rosenda. Kasi yun, dahil doon. Pero ang ganda na natutunan din siyang mahalin naman ni Bart, di ba? Yes. So, yun naman, nag-triumph din naman ang love, di ba? And it was also that love that converted her, that changed her. Yeah. Reformed. Si Daniel naman dito medyo weird. Kasi nakakatawa, alam mo, sorry Miss Keiko, alam kong kayo ang writer nun, pero for sure maluloka din kayo. No? Yung 'di ba, nakakatawa na parang ang feeling niya dahil nakita niya si Rosemary, siya na yung mahal niya, thinking na baka ito yung kababata ko. So niya all of a sudden, hindi pala. So hindi na rin niya mahal, di ba? Tapos nung nakita niya si Rosario, okay, ito yung mahal ko. Parang, ano ba kuya? Ano ba talaga? Oo. Talaga ba? Na parang at some point, hindi mo talaga din minahal si Rosemary, di ba? At saka, pero ang tumatak sa akin na plot dyan ni Rico was yung pagpasok ni Fanny Serrano tsaka ni Janice de Belen. Na na yun, kasama na yun dahil 2 taon nang tumatakbo ang Saan Ka Man Naroroon. You write it as it goes. Tapos sasabihin na, okay, may ipapasok kaming character na dapat wala lang naman, talent lang, gano'n. Tapos lumalaki na ng lumalaki. Parang, artista nang kailangan natin dito, di ba? Kaya palagi ang tanong ni Tita May sa amin dati, ito bang character na ito? Lalaki. Kasi, Keiko, kailangan natin kumuha ng malaking artista para dito. Naku, Tita May, hindi ko alam. Tanongin natin si Derek Wen, sasabihin ko. So, ganun ang nangyari kay Gladys. Oo, tsaka si Tita, tama ba ako na, hindi, no, si Tita Helen was in, Sa Dulo ng Walang Hanggan. Sa Dulo ng Walang Hanggan. Yes, ganun. Yun yung mga additional na namin, Tita Helen, pag ganun. Pero wala pa tayo sa Dulo. Eto na. Puntahan na natin. Bilang, ang galing mo nga, Miss Keiko. Actually, kumukuha ako ng segue from yours. Segue ka na ganun ka? Hindi naman. I mean, itatawid na rin. Pero sakto kasi na nababanggit nyo. So, the perfect time. Eto na, Sa Dulo ng Walang Hanggan. I remember you telling me an interesting story that not everyone knows apparently sa naging struggle ng Sa Dulo ng Walang Hanggan, which had naman kasi talaga an extraordinary plot during the time. Yes. Okay. Hindi nila magets ang reincarnation, concept of reincarnation, but it was really naman talaga nakakalito yung past and present. Sino ba ito? Sino ba yan? There's nothing that you could withhold from the people kasi hindi naman naiintindihan, ayaw na lang namin manood. Ganun. Oo. Pero kaninong idea yon na mag-introduce ng ganyang concept? Kasi at that time may teleserye na word, kumbaga 'di ba, may pangako sa na. So parang mas solid na, hindi na pwedeng ginagawa niyo before na pasok ng plots. Ayun, we wanted, nang simula yan sa si Claudine, una, first, nag-iisa. Pangalawa, naging 3. Gawin natin siyang 2. Yan, ganun lang kasimple yun. And then, yun, the concept of reincarnation na kung ano yung nangyari sa past na unfinished business, you are born into the present and parang may paghihigante na gagawin. So, di ba isinumpa ni in the past, sino ba yun? Isinumpa yung love story ni Benedict. Basta the character of Bernard. Yes, the character of Bernard or ni Victor Neri, di ba? Hindi natin alam kasi brother naman ni Claudine doon si Victor Neri. But in the end, di ba, it was actually Mylene. Yes. Actually, ang ganda ng twist na yun. Hindi ko ina-expect na, naging babae siya in the present time. Yes, ganun. So, ganun dapat parallel, di ba? Habang yan nangyayari in the past, ito yung payoff sa present. Hindi kaya ng maarap ng Pinoy. Yung ganung parallelism. During the time. So, week 2, 3, pinakat yung past sa amin.
puro present na lang, di ba? So, si Tita Glo, na dapat si Shaina nung bata, di ba? O, ano ngayon ang reference niya? Di ba? Aha. Kaya si Shaina medyo naging short na lang din. Kasi nga, wala na Oo. masyadong past, ano. Correct. Pero ang galing, no? Kasi at least naging available pa rin yung mga, kumbaga yung characters ninyo from the past. Like, kasi di ba sumusulpot-sulpot pa rin naman din Oo. sila from, right, Yes. minsan-minsan, ganyan. Correct. So, yan, mga sila John Lloyd noon, sila Carol Ah. Sarawa, di ba? At ang ano noon, meron kaming historian who would help us. Like, ang tawag sa bar noon, taberna. Tapos yung gobernador, kabesa di barangay. Yeah, I remember, oo, sa inyo ko unang narinig yung mga yan eh. Si kabesa di barangay. Tapos mga ganyan, hirap talaga. Pero ito sa challenge for us. So, nung nawala yung past, mas madali, pero nawala ng parang USP feeling ko. Correct. Naging ano na lang siya. If you ask me what was my favorite story among three, it was sa dulo. But to me, it was a failure on casting. Alam na natin. Alam mo na. Let's not say anything more. So maybe if it were a different character or actor, then it could have probably we could have probably pulled it off. Okay lang, Miss Keiko, lagay natin to. Bakit? Ba't naman hindi? Tapos, Wala naman tayo binanggit. Sorry. wala naman binanggit. Plus, pero pinaka gusto ko yun na kwento sa lahat. And then, as usual, yung success namin kay Selena, na-replicate namin kay Yes! Girl. I was supposed to ask about that na ang galing kasi nakaproduce kayo ng Sally. Sally, that girl, diba? Grabe. Then talagang gigil na gigil ang mga tao kay Mylene noon. So, na-compensate yun. Feeling ko na-compensate naman yun. Ang galing ni Mylene. Correct. And in fairness, ang ganda din dito kasi ano na to eh. Kumbaga kasi si Selena, syempre mas matanda siya kay Via, di ba? Ito, pantay ang laban. Pantay ang labanan. O, si Selena parang picking on someone not your size, di ba? Pero mas naman yun Magda Selena. Although, syempre, damay si Via because siya ang nagmamay-ari ng kayamanan. Siya talaga ang recipient of the past, di ba? The mistakes of the past. Grabe, si Angelina at si Angeline. Angelina ba Angelina? Angelina. Si Angelina. Tapos si Benedict at saka si Benedicto. Ano na nga ba pangalan ni Bernard? Hindi ko na matandaan. Ako din. Sa Bernard kasi in the past, di ba? Siya si Paz. Tapos si Sally. Grabe yun. Alam mo, nakaplano ba yun sa umpisa pa lang, Miss Keiko, na si Sally pala bigla? Hindi. You already had parang, sino kaya ang magiging sa yun present? Yun ang gagawin namin palaisipan. Sino ba in the present yung naghihigante? Akala nila si Victor Neri. Diba? Maraming pwedeng iba-iba na parang the usual suspects. Pero hindi lang, akala babae pala. Yeah. Sorry, hindi pala Benedict. Benji pala. Benjamin. Benji. Si Carlos. Ito na si Alfonso ang name ni Bernard. Ayun. Si Alfonso. Correct. Ano pangalan ni Victor Neri? Victor Neri is Joaquin Montenegro. Montenegro, yes. Nakapatid. Hindi sila legit na magkapatid, di ba? Hindi. Tama ba? Kasi parang may incest factor. Tapos si dito, may Clarence din dito, si Luis Alandi na. Si Luis Alandi. Noong una ka try. Si Dennis Stilio pala sa dulo. Ay, tama dito. Tama. Yes, tama. Tayo. Correct. Dennis Stilio. Doon sa side ni Tita Helen. Correct. So ayan na, ano yung kwento with Miss Helen Gamboa, Miss Kicks? Hindi. Sobrang cool ni Tita Helen. Ito sa like kaming busog. Hindi, I mean yung character na na akala nyo lang. Oo. Dapat lang siya, di ba? Parang sino ba kinupkup niya? Kaya napunta dun sa milyon na yun. Si Claudine ba? May ganun din. Tapos, napangasawa niya si Will Waiko, si Juan Rodrigo, di ba? Yes. Na-abused siya, di ba? So, she had to fight. May mga ganung subplots kami, pampahaba talaga eh. Di ba? Ayun. Tapos, medyo hazy na sa akin ang memories of weird, no?
Parang Oo. ganun pa yata talaga pag tumatanda ka na, mas matatandaan mo yung Oo. mga mas malayo. Oo. Pero hindi Oo. nakakatuwa na ngayon nga nung ginugol ko na, tapos naalala ko si Tita Nelia nga pala siya. Like, Yun, oo. si Nanay Nelia. Si Nanay Nanay Nelia. Nelia, Yeah, yes. yung Nelia na yan, hindi, yun, first time ko narinig yung name na yan dyan. Tapos, Mm, it will always parang be associated with Miss Helen Gamboa kasi nga, yung yes. character niya. Tapos, At di saka ba, syempre, sino ang makakalimot kay Simang at kay of Gaspar? course, si Si Mang Sim, at ay, well, yun Gaspar. talaga ang nagpasikat kaya, no? Kay Dugo. Eugene, yeah. Mm-mm. Actually, oo. Diba? Na talagang pinatay din namin siya, di ba? Parang Tapos nasaksak binuhay. ba? Oo. Hindi. Tapos sabi ni Gabi Lopez, sabi niya, nag-iyan siya, kinausap yata niya sino bang PM namin ng time na yun. Sabi niya, sino ba si Simang? Bakit ang dami nag-i-email sa akin? parang awa niyo na, huwag niyo pong papatayin si Simang. Hindi naman alam ni Gabi Lopez kung sino si Simang. May isa rin ako sa mga na-stress yan, yung ano yan eh, anong pangalan ni Frances? Si ano, yung Si mangkukulam. Mrs. Yung ano, di ba kakaiba yung ano niya? Ah. Mrs. Brown, pero meron siyang ano, ayun si Tamara. Si Tamara. Oo. Oo, si Di ba? Tamara. Si Tamara, yung siya yung parang ano-ano, di ba? Tapos yun nga, nasaksak ni, aksidenteng nasaksak. Si Sally nga ba or si Ruela ba? Basta alam ko parang di ba for a time nagkaring magkakasabwat din kasi sila. Tapos parang kinidnap nila si Angeline tsaka si Simang. Tapos natulak si Simang doon sa parang hollow block na mayroong pako sa ibabaw. So nasaksak siya. Tapos Friday yun, gandang cliffhanger. Friday na Friday. Naman. Pagdating ng Monday, mabubuhay ba si Simang? Ano na ba mangyayari? So, yun na nga. So, kaya nyo ba siya binuhay dahil sa email na yan? Hindi na ako may balak patayin si Simang. Just... So pinakaban nyo lang ang mga tao. Oo. Tapos tawan-tawa kami sa reaction ng mga tao. Kasi si Tamara ang gumamot sa kanya, 'di ba? Na healing, may mga dahon-dahon pa. Pero alam mo, Miss Keiko, kung ano ang favorite eksena ko dyan sa dulo ng walang hanggan. Hindi naman yung namatay si Benji sa dulo. Charot. Buti na lang walang camera to. May eksena na kinidnap ni, I'm not sure kung parang hindi naman yata connected yung kay Simang, pero parang nilagay sa abandoned building si Angeline. Tapos, as in, grabe yung kaba ko noon. Hanggang ngayon, naalala ko siya, kinakabahan ako. Merong voice over si Sally na pinape-play lang sa speakers. Tapos, kung saan lumingon si Angeline, biglang may sisiklab na apoy. Hanggang sa hindi mo alam kung masusunog ba siya sa loob ng building na yon or kung ano man. So, grabe ang... building na binagsakan nila ni Benji. Hindi naman yata. Parang malayo pa to eh. Parang not the finale Hindi ko makalimutan. Bakit, Miss Keiko? Ano nangyari? Sila ang haba pa ng dialogue nila sa isa-isa. Correct. Oo nga. Pero galing nun pinapakita talaga na shoot nila yung pagkahulog. Pero was it part of the plan to kill Benji in the end? Para maiba lang? Ganun? Hindi. Para yung reunion nila, parang kumbaga mag-full circle to the past. So kasama talaga siya sa kwento na ang ending nito, mamamatay yung guy. Yes. Mm-hmm. Tapos mag-iintay siya si girl hanggang sa dulo ng walang hanggan. Kasi sa storya din nila ni Angelina, nauna rin namatay si Benedict di ba? Yes. Pero ngayon, hindi na matatapos na yung cycle. Matatapos na yung cycle. Patay na rin si Sally. Alfonso. Si Alfonso. Kasi patay na si Sally. Hindi na magtutuloy-tuloy yung Kaya, in the end, sinundo na siya ni Benedicto. Ganda na eksena na yun. Sa beach? Sa beach, yes. Yung tumanda na si Claudine, di ba? Correct. And, sorry naman, not for but all other reincarnation shows, ginaya yung plot na yan. Mag-name na tayo. My Beloved ni Marian tsaka ni Ding Dong. Although that wasn't parang reincarnation. Pero kasi, di ba, parang kaluluwa na doon si Ding Dong na sumanib sa tao. Tapos ganyan din yung naging ending na inantay din sa pagtanda. Yon. And then, ang yung once again, ni Janine and ni Aljur. Reincarnation din yon. Tapos ganun din, na unang namatay si Aljur. Hindi, actually, doon sa unang,
few minutes lang naman dun sa past. Few minutes lang na unang namatay si Aljur and then later sumunod na si Janine. Pero dun sa nangyari sa present, tumanda na rin si Janine. Tapos sinundo rin siya ni Aljur. So, naging trendsetter ang sa dulo ng walang hanggan sa reincarnation plots. Pero Sabi ko nga, among the three, siya yung pinaka hindi nag-rate. I mean, it was, yes, of course, it was in the top always, but it was not as high as Mula. And not as high and as Saan Ka Man. Saan Ka Man. Saan Ka Man wasn't as high as Mula. So, pa-Wayne na rin talaga, no? There was a downward trend until Marina. Kaya dumating na si Marina. Ang galing talaga sumegway ni Miss Keiko, di ba? Diba? Papunta na tayo doon. Okay, Marina, the first fantasy on TV. Ang haba na natin. Sorry, nakuha ko na lahat ng oras. Stream pa kayo. That's all right. Pero, eto naman, how was the journey of doing the first fantasy on TV? Talagang na to, pinlano niya na to as in. Okay. Si Direk, alam mo naman si Direk when may fascination with mermaids. Diba? Yes. Mermaids, ganyan. Palagi niyang nilalaban. Gusto niyang gumawa ng teleserye on mermaids. Walang naniniwala sa kanya. Walang naniniwala talaga. So, sige, let's take a chance. Let's pitch it. Ganon. Baka maayos naman ang pagkikwento. Ganon. So, meron akong research na nahanap on actual sightings of mermaids. Diba? Possible. Ganon. Natutuo siya. Ganon. So, the inspiration is really The Little Mermaid. Diba? Yun talaga. So, when we pitched it, walang nakikinig. Parang, okay, next. Parang ganon. Pero, si Inang, Olive, tumayo. Pumunta sa may labas ng boardroom. Tapos kwento. Wala talaga. Pag walang nagtanong, ibig sabihin walang interesado, di ba? So, pag we were going through the motions, ganon. Mamaya, biglang pumasok from pag-yosi, pumasok si Inang. Sabi ni Inang, anak, sabi niya kay Direk Wen, parang meron akong nakikita dyan sa sinasabi. So si Direk Wen talagang lalo nang tumaas ang energy to convince, ganun. Alam mo meron Tapos sinusugan ni Ina yung concept. Napa-oo sila, Ma'am Charo. Oh, that's why Star Creatives handled the show. Tita Malu handled all the teleseries. Nung time kasi na yon. Oo, siya lang. Wala pang mga Dreams unit unit noon. Okay. So nung inuohan ni Inang, inuohan na rin nila Tita Cory, nila Ma'am Charo, ganyan. And before you know, it was the next hit. That was what we didn't expect. Kasi ang alam namin, 13 weeks lang siya talaga kasi we started shooting ng March, if I'm not mistaken, March. Alam namin by June, tag-ulan na. Kaya alam namin talagang 13 weeks lang to. Pumutok. Paano i-extend? Diba? Umuulan. Diba? Ayun. Until Encantadia came. Mulawin. Ayun. Nasira ang mga karir namin. Grabe. Pero at least naman, kumbaga, Marina lasted parang anong tawag dito? It was good while it lasted. Oh yeah, oo. Tumakbo rin kami ng 9 months. 9 months ba? 1 year? Parang ganun. From 3 months, From 3 months. Correct. Grabe. Sobrang extension. Ano sabi ni Claudine nung sinabi niya na, uy, magiging sirena ka from triplets to to someone from the past, you're now a mermaid. Kaya actually, naisip ni Direk Wen yun. Ano pa pwede natin gawin kay Claudine? Gawin natin siyang hindi tao. Gawin natin siyang kalahating isda. Diba? Ayun. It was always to see, kasi sa amin naman talaga permanently naka-assign si Claudine. So, it was really just to reinvent Claudine each and every time. Kasi yan nga talaga yung time na yan na meron kayo, kumbaga, if parang merong team for Juday, team for Claudine, team for Christine. Yes, that's true. Tapos ang hirap noon kasi namatay si Rico. We were doing sa dulo ng walang ganyan. Alam mo ba na si Rico dapat ipapasok? Oo nga daw, with Leander Munoz's character. So, totoo pala yun. Okay! Confirmation ito, mga ka-rewind. Okay. Yes. Dapat si Rico yun. Naabutan. Nasa ko nun Nung namatay si Rico, I was in Ilocos. It was Holy Week, di ba? Ayun, so sabi namin, ano yung kwento? Ipasok na si Leandro. So tinuloy niyo pa rin yung plot, but with another character. Kaya hindi na sila nag-endgame. Oo. Tapos, saan ba si Ariel pumasok? Hindi ko matandaan.
Mula sa puso. Si Ariel? Aria Rivera? Oo. Yeah, mula sa puso. Oh, Ay, hindi. and at some point, saan ka man naroroon? Saan ka man naroon? Kasi Ah. diba he was with, siya yung kay Rosemary, tama ba? Yes. Kay I think, Kay Rosario ba? Hindi ako sure. Kung ano. Ay, Rosario yata. Baka may kinalaman siya sa singing career. No, kasi di ba yun yung yun yung parang may mask singer ba? Yun? Yun ba yun? Na? Mhm. Ayun. So, ayun. Yun. Marina was phenomenal, but it was also the one of the most painful experiences of my life because at the time, ang last man standing sa ABS was Marina. Oh yeah, correct. Bumigay na ang morning because of Sis. Bumigay na ang afternoon because of Extra Challenge and because of Daisy Shete yata, I'm not sure. Yeah. And then, ang last man na lang was Marina na may flag bearer siya ng gabi. Ay gabi ang malaki ang rate card, di ba? So, when, the day na nag-tie, una din, nagsimula yan, 10 points away. Sabi namin, ba't pa nagpapanik na sila sa 10 points? So, 10 points away pa yun. Ay, lumiit na lumiit hanggang sa one day naging tie. Naku, pina-office na kami. Talagang from 10 a.m. hanggang 10 p.m. sinasabon ako. Alam mo yun? Nag-shoot kasi si Direk Wen ng time yun. Tapos nung sumunod si Direk Wen after his shoot, ay, hindi ko na kinaya. Nag-breakdown na ako sa banyo. Pinuntahan ako ni Direk Wen. Sabi ko na nga ba, umiyak eh. Sabi ko, Direk, hindi ko na kaya. Sabi ko, buong araw na akong tinatalakan, ganun. So anyway, the following day, sinunod namin lahat ng gusto nila mangyari. Gawin niyo to, gawin niyo yan. Sinunod namin, kinabukasan, talo. Wala na sila sabi. And the rest is history. Na-turn over ang corona sa GMA. So, ang bigat din ng when you were leaving Marina. I mean, you were ending Marina. Ay, ako relieved na ako. Parang tuyo ko na. Tapusin na natin ito. After Marina, what was your show, Miss Cakes? Kampanerang Cuba. Oh, another Direk Wen. Yes. Tapos meron pa kami in between yung Buttercup, but that was... Ay, yeah. My favorite ko yung Buttercup na yan. Sayang din yan. Pero, ang saya niya because it was a merger between Gimmick and TGIS, 'di ba? Kasi on season 2 dumating sila Well, yeah, Shara pa lang pala. And then after dumating si Angelo at Bobby, 'di ba? Piolo and Claudine naman nag-guest kasi sa Gimmick, 'di ba? Yes. Nag-guest si Piolo. Tsaka Dieter, of course. Yeah. Grabe. Parang now that I realize, ganun pala, I go way back with them. These are actors. Grabe. So, Kampanerang Cuba, ayan, mahirap na yan kasi Encantadia na ang katapat yun yan di ba? Oo. At saka na yan, number 2 ng ABS at that time, which was less pressure for us because wala na kaming kailangan patunayan. We were happy being number 2. And we were striving, pero it was a more comfortable place being number 2 than fighting to be number 1. So, at least, naman, kumbaga less, kasi when you watch Kampanerang Cuba, it was nice. Less people lang ang naka-appreciate. Kasi nga, I was an Encantadia viewer already and going head-to-head ang shows. Siyempre, hindi mo mapapanood yung kabila talaga, di ba? Pero pag na-chance upon ko naman siya, nag-enjoy naman ako. So, kasi nga, dahil kumbaga mas chill na kayo nung panahon na yan. Baka siguro ang naging failure ng Cuba was it was to bring back the tandem kasi of Amor Powers and Claudia. Benavista. With Jean and Yula. Yes, Jean and Yula. Hindi namin, because they were sisters, hindi namin magawa ng battle ng get-on. Diba? Ang hirap. So, nag-resort kami to sino ng kontrabida namin. Si Jody. Na naging si Desiree. Naging si Desiree kasi nabuntis si Jody. Tapos, hindi rin naman kinaya ni Jo Marie Iliana. Pero ako, favorite ko yung character ni Jo Marie Iliana. Kasi, siya, lovable. Para siya si Dugong namin. Successful si Dugong. Successful oo naman. Oo nga pala, sa Marina, yun ang hindi na pag-usapan si Dugong. Yes.
but the character John Marie Iliana was not as successful as Dugong. Pero yun sana ang peg nyo din. Yun sana ang peg namin. A lovable kontrabida. Parang Ursula. Parang ganun. Kasi actually, ang peg namin kay Dugong si Ursula ng Maid, diba? But yun, si Papa John, ang ganda sana kasi tawang-tawa talaga. Favorite ko din siyang isinusulat dati. Wala akong problema pag si John Marie kasi kayang-kaya niyang mag-comedy pag gusto niya. Parang ganun. Hindi lang nakapitan. Oo. Kasi nga, ang hirap tatay siya ni Imang. Tapos yung kalaban niya, nanay niya, si Yula Valdez. Di ba? So, hindi mo talaga i-root kasi you will root for the mother and the daughter. Yes. That's Ang haba ng journey mo, Miss Keiko. Grabe. Kalahati pa lang. Ang last show mo ba, yung the 2 afternoon teleseries, Banyera and Ligaw na Bulaklak? What do you mean last? Last show nyo before you left ABS for a time? Yeah, I think so. Yes. Tama, ang galing mo. Banyera and Ligaw na Bulaklak. Correct. Tapos nurseria dapat. That's the reason why I left ABS. Nurseria. Habang may buhay. So, syempre may mga tinalunan na kaming shows. Nag-end kami sa Marina because syempre merong span dahil rewind ito. So, talagang throwback tayo, no? Pero ang dami pang pinagdaanan ni Miss Keiko. Ligaw na Bulaklak, Prinsesa ng Banyera, na yan din nagagandang shows din yan at kayo ang magkakasunod na nagde-develop, di ba? Grabe. And then, walang kapalit. Yes! Splodin din. Oo nga, walang kapalit pa. Uy, nanonood kami niyan ng walang kapalit. Oo. Isa yan. Okay. So, eto na. Out of all the shows that you've done, siguro kahit in the past na lang, what do you consider really as the most special? Kung hindi nyo kaya ng isa lang, sige, top 3. And why? Pwedeng personal, pwedeng because of the process. Hindi sa past, but to me, it's ang saya akin. Oh. Yes. Well, relatively fast. Sige. Kasi doon lumabas talaga yung enthusiasm ko to write a teleserye. Maniniwala ka bang hindi ko pinapanood ang teleserye ko? Oh, before. Yes, hindi ko pinapanood. Hindi ko, maikli ang attention span ko with the long form. No? I can sit through a movie, but I cannot sit through catfighting na mahabaan. Ganon. That was the reason why, if we recall now, talagang your recollection was from the script that you've written. Kaya may mga certain scenes na kung hindi nyo sinulat, di yun ang maaalala nyo. Oo, hindi ko talaga maaalala. Hindi ko na maalala paano siya in-execute. Okay, nag-connect now. Hindi ko pinanood. But ang sayo ay akin, pinapanood ko pa in advance kasi na-excite ako kung paano gagawin ni FMR tsaka ni Derek Avel yung mga eksena. Plus, I fell in love with the characters of Jody and Isa, even Gray and Kira. What's her name? Kira. Diyos ko, short-term memory. Ano ba? Diba? Lahat sila, walang tapon sa cast namin. Ultimo si Simon Ibarra. Diba? Correct! Si Carlos, sino pa ba? Lahat sila. Si Nico Antonio. Si Nico Antonio, si Jimmy Marquez, lahat sila talagang memorable, and it pushed me to work under circumstances of the pandemic, diba? Yeah. So with the limited resources plus it gave me confidence or lack of it, I don't know. Kasi ito naman yung pinagdaanan ko. This was a prelude to my deciding kasi talaga to retire na from writing. No? It was difficult kasi I thought that I had created something good only for me to be disputed later on. Ay, wala pala ako na itulong sa show. Parang ganon. With the show ba? Or another show? Okay. Ang sayo. Okay. So, sabi ko, wala pala akong contribution. Although, si JRB assures me na no, Keiko, that's not true. Diba? Pero, yun. I was told that. And then, it really broke my spirit. It broke my confidence. Kasi, proud ako dun. Alam ko, every line, sa akin galing yan. Diba? Yun na nga. Sabi ko, things happen for a reason. Maybe
time for me talaga to throw in the towel. Ko, syempre, nakakatawa na although you're not doing any project right now, you're very busy with your streams. And of course, ito ang pinaka-favorite kong pinanonood na na-inspire. Noong una na-curious na ako kasi, singer pala si Miss Keiko. But then, meron pala siya, it's for a good cause. She says, she sings, she stings. Bakit yun ang title? Quick na lang. Parang quick explanation ng ba't yun ang napili nyo. Kasi there are three of us, di ba? Yung she says aspect is the professional. Dr. Babes. I've interviewed her. She's so nice. No? Yeah. Ano ko, celebrity doctor talaga yan. When she sings, it's because Ayi and I sing. Ayi was the former lead singer of Fat Session, the very first Fat Session. Si Ayi ang lead singer noon. And then, kumakanta kami pareho. We're both streamers also. So, to entertain our viewers, we sing about songs that uplift, di ba? Yes. Depende kung ano yung topic. And then yung she stings, this is the unprofessional advice coming from Ai and I na galing sa experience namin as recipients of mental health treatment. We're both diagnosed depressed anxiety. Ako bipolar. Diba? So, yun, we give our opinions based lang on our experience pero hindi namin kiniklaim yun to be scientific fact, diba? Experience. Yeah. So, ganda na Miss Keiko. Advocacy namin ito kasi gusto naming tulungan yung mga tao who are in the same situation but cannot afford treatment. Kasi mahal, hindi pa naman pass yung law na kasama siya sa benefits natin ng health card na. Yes. In the States, di ba? So mahal. And people just, go crazy, go nuts, commit suicide because there is no help available. This is a venue for us to provide sessions, therapy for people who need. They just come to us, di ba? Ask Doktora all the questions that they want to know or consult with their condition. Pwede pang anonymous They can just DM us and we don't have to mention. That's why you encourage them to message you. Kasi syempre, yun nga ang sad man because syempre, di ba, may stigma pa rin kasi nga and some people do not want to be parang syempre tama naman din, of course, na it's their own preference and decision. Although, thank you Miss Keiko and to Miss Ai also, to Dr. Babes, because at least you're giving awareness then and you are saying that it's normal and we can all lead normal lives despite or in spite of everything that we are going through. Kasi hindi naman siya talaga biro. And alam mo, sakto nga not naman being godly, no? I'm not sure if you are or kung sino man ang mga viewers natin. Pero merong verse na ganyan this weekend na parang you will turn something, not naman bad, pero kunyari parang your pain into something good. And parang dito ko nakita yun din. I mean, of course, I have my own, with my own reflection. Pero ito yung parang naging personification niya sa akin na not only me, but also others, they do that. And ang ganda-ganda. Ang pinakamahirap sa lahat kasi yung wala kang matakbuhan to talk to. That's the first stage, di ba? To save a life, di ba? You just extend that kindness, just a listening ear. You don't even have to give advice. Just be there for that person. And malaking tulong yun. And you never know if you're saving a life, di ba? Kaya ang palaging closing spiel ko sa mga streams ko, always remember to be kind because you never know what the other person is going through. And you might just be that answered prayer to the person you are giving that kindness. Yes. Diba? That's true. Kasi hindi ko alam like for example, a person at the verge of committing suicide chanced upon our talk show. May narinig, nag-resonate sa kanya yung narinig niya at hindi siya nagpakamatay at that moment. Imagine, yung tuwa ng Diyos sa'yo na because you're doing that, you're able to save a life. Yun lang iniisip namin, di ba? We don't have that much viewers. We're praying that, more people. It's not even to monetize, We don't get paid for this. We don't have yung sponsor namin is just the one paying our StreamYard. StreamYard, Yun lang ang sinagot ng for 1 year lang, di ba? So,
out of pocket pa kami kasi yung daughter ko na nag-ooperate ng aming steamer kasi hindi naman kami marunong. We pay her lang 200 pesos, di ba? So, dagdag lang din yun sa bagets, di ba? Correct. O, gano'n. Yun, so, hino-hope lang namin. Hindi kami mamamonetize because the songs that we sing are usually na correct. Right. Yes. Diba? But it's hard to go through a talk show ng walang music, di ba? Kasi yun naman ang core namin ni AI. So, dapat din may variety ng content. Wow. Thank you for that, Miss Keiko. Alam mo, feeling ko dito tayo nagkasundo. Kasi ito rin namang rewind eh. I mean, yan din. Not yet so far, but thanks to my agency. Pero not yet as of this moment. Wala pa. And it wasn't really my goal naman din to be monetized. But to reach other people lang na baka may same interest kasi. And ang galing nga, kasi sinabi mo yan na parang what if nga, no? Na yung mga ginagawa natin, ma-encounter ng tao who is on the verge of doing something or with a problem. Tapos it will save them. Kung ano man yung marinig nilang inspirational, ano man yung marinig nilang masaya. Diba? Parang ang ganda-ganda. So, thank you. No, Jimpy, remember this, okay? The era that she chose, 90s, maybe the 80s pa nga, or the 90s, this was a time when life was much simpler. Yes, and if may makakarinig sa'yo, talking about these memories, and it triggers a happy memory with them, diba? Yeah. It transports them back into the time where there was hope, diba? Yes. It helps. It helps them talaga. It helps them. I think it's a form of an escape. Salamat, Miss Keiko, for voicing that out. Kasi isa yan sa mga naging mission ko talaga. I cannot just find the right term. Pero lagi kong gustong sabihin na space ito para sa mga tao. Kasi actually may nabasa akong ganun eh. Although in a different context, pero I took it in the same manner as that. Na parang, di ba yung mga shows, lagi tayo nag-uulit. Kasi nga, there's a sense of familiarity and parang safety. So, ganun yung gusto ko ma-feel dito na parang, sa pagtutrowback natin, may matitrigger na something. So, ang ganda. Doon tayo nagkasundo, Miss Keiko. Ang ganda. James, you chose this era because I'm sure it brings back happy memories for you. Yes! Personal, di ba? Experience. So, ang ganda. Naano naman ako. At least, Thank you, Miss Keiko. Salamat. Nagkaroon ng relevance. Yung ginagawa mo. Correct. So, hindi naman siya showbiz lang or to ano, diba? Oo. Yeah. So, salamat, Miss Keiko. And with that, eto na. Anything that you want to promote din? Masterclass ulit. And of course, your streams na rin. Damay nyo na dito, syempre. My masterclasses, I just finished my introduction. I'm going to come up with another one. No? My guest kanina was si Sir Jimmy Borja, no? The composer of Bukas na lang kita mamahalin, and Sana Ngayong Pasko, and many others. And also Kath Derla, who is a book publisher and author. So we just gave an overview about what creating a narrative is in different kinds of platforms. No? And I'm going to have I also offer basic script writing and basic and advanced script writing, and also social media content creation for those who want to be like you, podcasters, vloggers, live streamers. Yan, I can help with the narrative of that. Kasi di ba si Jimpy marunong magkwento eh. Kaya alam mo ang flow. Diba? Kaya sabi ko, hindi mo na kailangan ng introduction because alam mo na kung paano magbalangkas ng kwento, diba? Mag-outline, mag-mapping ng kwento. For those who want to do that, you can enroll in my class. Please follow my FB page, Keiko Aquino Masterclass. And also if you want to hear me sing, because my content usually has a narrative also. You know? I tell stories through songs and by spiels also. So I'm on Kumu. Follow me on my Facebook page, my personal page. It's Keiko A. Aquino. There I announce kung kailan ako nagsistream. There, that's it. Thank you so much, Miss Keiko, for allowing me to rewind with you. And for syempre sa mga nabanggit natin, especially the last part, I guess with all the stories na share natin with our 2-part episode, yung mga nasa dulo, yung isa sa hindi siya sobrang relevant with the topics that we've been talking about, but
the most relevant also sa mga buhay natin. Yes, di ba? So, Very sobrang maraming salamat, Miss Keiko. And thank you also for, allowing Rewind to be a space for you to also look back at your very beautiful memories with all the shows that you did. And super nakakatuwa. Grabe, ilang years yun. Oh, ang tagal ng ating 2 parts. And for sure, ito second part, mas mahaba. So, thank you sa mga nakinig din dahil talagang you stayed until the end at mahalaga na nag-stay kayo until the end kasi nandun yung pinaka magandang message out of everything. So, again, Miss Keiko, thank you so Thank you, much. Jimpy. Thank you. And I hope to everybody, please follow Jimpy and all his podcasts because marami kayong mapupulot. Ay, salamat Hindi lang siya naman, Miss Keiko. pagmamarites. Hindi lang siya Ah, pagmamarites, no? It's actually entertainment with relevance. like, ay, thank you, Miss Keiko. Salamat. And yan, i-follow niyo na ang social media ng Rewind. Rewind the Throwback Podcast on Facebook, at the Rewind Podcast on Instagram, and at Rewind Podcast on Twitter. Hindi pa sila magkapare-pareho. Hindi ko mapag-meet. Kulang sa characters yung Twitter. Yung Instagram naman, meron ng anong tawag dito? Meron na yatang merong may-ari. So, kaya magkakaiba. But super thank you, Miss Keiko. And with that, ito na, syempre magpapaalam na kami. And sana magandang episode ulit ang marinig natin next week. Dito lang sa Rewind a Throwback Podcast. Enjoy your wine night and have a great Saturday night sa inyong lahat.